Ayun, game. Tayo na ay mag-start para sa ating devotion para sa araw na to ng linggo. June 21, 2020. Yan, maaari na po tayo mag-mute para sa presensya ng Panginoon. Yan, muli magandang hapon para sa ating lahat. And dako na tayo sa ating unang segment natin sa ating devotion. Yan ay ang ating scripture for today na matatagpuan sa Psalms chapter 23 verse 4. Yan, hello, sir. Okay. Psalm chapter 23 verse 4, sabi dito, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. The road, staff, they comfort me. So, amen para po sa kanyang banal na salita. Yan, tayo po yung panalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po muli sa araw na to na pinagtipon mo po kami ulit upang pagbulay-bulayan po ang iyong banal na salita, Lord. Dalangin ko po na mas maunawaan po namin ang mensahe pong ipararating niyo po sa amin sa pamamagitan po ng aming speaker na si Pastor Dondon. Lord, gabayan mo po at ibigay mo po sa kanya yung karapat-dapat na matutunan namin at umaasa po kami, Lord, na mas maiintindihan po namin ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Yun lang po ang aming sangot dalangin, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan, so dakong tayo para sa ating opening song na ipi-play natin gawa ni Giselle na kasama niya dito ay si Trisha. Yun ang kantang Through It All. Saglit lang po. Wala nga, hindi naririnig Tinawagan ko ulit.
Narinig. Yan, saglit. Nagkaroon problema sa yan, technical, ano? May technical problem po. No, hindi narinig yung audio. Speech mode talk. Na actually siguro Event narinig center. dun sa 5.5 dialogue. Medium. ano, Flag copy sa 1 level 2. Katinta ko lang siguro ang tabi. narinig sa Event ano, center team no? top 5 quest. Event center team top 5 Huh? recipe 5.5. Preferences dial. Input device combo box line 2. Virtual audio output device combo box line 3. Virtual audio cable collapse. Text Kahapon enable okay, noise sir. reduction. Suppress noise from microphone. Off mute. OK button. Media file VS. Voice volume slider 0. 31. 30. 30. 30. 30. Ayan, naayos na daw ni 40. ating 40. si Owen. 44. Yan, 40. 40. 47. 48. Saglit. 49. 50. Go Kuya Event center team Owen. top 5. Kaya mo yun. Speech mode off. And very Okay yun, pa-inform nyo na yan. Pasabi ko nga, may narinig na. Yun, wait lang ha. You are forever in my life. You see me through the seas. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord,
Ayun, maraming salamat sa awiting naparinig sa oras na to. And ngayon, dako na po tayo para sa ating speaker for today. Walang iba, kundi si Pastor Dondon Salud. Ayan. So, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Purihin ang Pagpalang gabi Panginoon. po. Purihin ang Panginoon muli sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa atin na tayo ay muling magkasama-sama upang tayo ay magpuri at sumamba sa ating Diyos. At the same time ay tayo ay makapag-aral ng kanyang salita. So, tunay ng Diyos natin ay patuloy siyang nangungusap sa atin sa iba't ibang kaparaanan. At napakahalaga na ating mapakinggan ang boses ng Panginoon, no, sa pamamagitan ng kanyang mga salita na patuloy niyang inihahayag sa atin. Sa bawat araw kasi ng buhay natin, marami tayong iba't ibang mga tinig, no, na napapakinggan natin sa araw-araw, no? At mahalaga na malinaw nating maunawaan na ang Panginoon ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. No, at mahalaga na tayo na kanyang mga tagapakinig ay malinaw ang ating isip, malinaw ang ating puso na sa pamamagitan ng banal na espiritu ay tuturuan niya tayo para maunawaan natin kung ano yung nais niyang ipahayag para sa atin sa gabing ito. So, salamat sa Panginoon dahil tayo ay merong buhay sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. At the same time, yung lakas na yan at yung buhay na yan na binigay niya sa atin ay maaaring natin gamitin yan para makagawa tayo ng mga bagay na maaaring makapagbigay ng karangalan sa Diyos. So sa gabing ito, mga minamahal na mga kapatid, ang ating pag-aaral Iyon naglalag. Nanggalag po si Pastor Don. Pastor Don. Hello. Malinaw ba ako? Iyon, malinaw na po, Pastor Don. Hello. Okay. Saan ako naputol? Yung dun sa muli ay ganon, kuya. Okay. So, sa oras na ito, no, ang ating pag-aaral sa gabing ito ay patuloy na ating makikita, no, dito sa awit ni Haring David, no, sa chapter 23 sa verse 4. No, ito ay bahagi ng pahayag, no, ni Haring David sa Diyos, na kung saan ay inihahayag dito ni Haring David yung kanyang pagkakilala kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. So sabi dito, babasahin ko sa Tagalog itong verse 4, sabi niya dito,
kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. So dito, itong mga talatang ito na binabanggit dito ni Haring David, no, ay inihahayag niya dito kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran sa kanyang buhay. No? Kasi kung babalikan natin ang kasaysayan ni Haring David sa kanyang pagiging hari ng bansang Israel, ng Juda, no, bansang Juda, makikita natin na itong si Haring David, marami siyang mga experiences na kung saan ay kanyang napatunayan kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos na nagdala sa kanya sa tagumpay ng buhay. Sa tagumpay na kung saan ay ipinakita ng Diyos na si Haring David, kaya siya nagtagumpay, ay hindi sa ganang kanyang sarili, kundi siya ay nagtagumpay dahil sa tulong na kanyang naranasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa buhay din natin mga kapatid, kung titingnan natin ang ating buhay na nararanasan natin sa kasalukuyan, dito natin maaring maranasan kung paano gumawa ng kamangha-mangha ang Diyos sa ating mga buhay. So, Tuloy lang po, Pastor. Naglalag ata siya. Naglag si Pastor doon. Tingnan natin na okay yung line, Pastor doon. Hello. Yun, meron na po, Pastor. Okay. Hello po. Ayan. So makikita natin yung buhay ni Haring David sa kanyang pagiging hari. Makita natin na hindi madali sa kanya no na lampasan yung mga challenges ng buhay. No dahil sa pamamagitan ng kanyang mga naranasan no ng mga challenges ay lahat yan ay kanyang ipinaubaya sa Diyos. No, pinaubaya niya lahat yan sa Diyos at wala siyang ginawa kundi itiwala lahat sa Diyos yung kanyang mga ginagawa no bilang isang hari. Kaya kinikilala dito ni Haring David na yung kanyang tagumpay ay kanyang nakamtan sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Diyos. So sa ating ding mga buhay, mga kapatid, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, sa buhay natin ngayon na nakakaranas tayo ng mga iba't ibang mga hamon ng buhay, wala tayong pwedeng gawin kundi
tayo ay dumepende ng lubusan sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi kung titingnan natin sa ating obserbasyon, wala tayong kakayanan, no, para pigilan ang pandemic na nangyayari sa atin, no? Bilang tao, hindi natin kayang lunasan ang problemang ito. No, kahit nga yung mga matatalinong mga tao, mga doktor, mga eksperto, no, inaamin nila sa kanilang mga sarili na wala silang kakayahan. Kaya ang tanging nilang inaasahan ay isang himala na galing mismo sa Diyos. Kaya dito makikita natin si Haring David, sabi niya dito, bakit hindi siya natatakot kahit na siya ay dumaan sa daan na kung saan ay tumatahak sa karimlan. Bakit hindi siya natatakot? Dahil alam niya na meron siyang hope na ang Diyos ay lagi niyang kasama sa kanyang buhay. Ayan, naglag po ulit, Pastor. Hello. Ayan, nahinto Ayan. po dun sa Connection problem. laging kasama. Okay. So, alam natin na ang Diyos ay lagi natin siyang kasama. No, ano man ang ating ginagawa, no, dumadaan man tayo sa mga mahirap na sitwasyon ng buhay. So, ang Diyos ay lagi siyang nandyan para abutin tayo at bigyan tayo ng lunas sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. So, katulad ni Peter, kung naalala niyo ang kwento ni Peter, nung siya ay lulubog na, no? Dahil na-experience ni Peter na tiningnan niya yung mahirap na sitwasyon, no, yung alon sa dagat, no, yung bagyo sa dagat, yung uno sa dagat, yung mga problema tiningnan ni Peter. At nung siya lulubog na, ang ginawa ni Peter, siya ay tumawag agad sa Diyos. No? At ano yung tugon ng Diyos sa kanya? 'Di ba? Kaagad siyang inabot ng Diyos. Sabi ni Peter, Panginoon, sagipin po ninyo ako. 'Di ba? Hindi naman sinabi ng Diyos na teka muna, wait ka lang, 'di ba? Hindi eh. Ang ginawa agad ni Jesus ay agad inabot si Peter at tinulungan siyang makaahon. So ganun din itong si Haring David. Nung siya ay tumatawag sa Diyos, no? Siya ay humihingi ng tulong. Naglag po ulit. Antayin natin na maging okay yung line ni Pastor Don. Hindi nadidelay ang pagsagot ng Diyos sa atin, no? Kaya makikita
Magdalag po ulit, Pastor Dan. Hello, hello, hello. Tawagan ko na lang. Nainto po doon sa hindi, Problema. hindi ano. Okay. Ayan. So makikita natin mga kapatid. Hello. Okay na, okay na. Ayan, okay na po, Pastor. Okay na, okay. Yan. So makikita natin mga kapatid na itong si Haring David bilang kinikilala niya na ang Diyos ang kanyang mabuting pastol. Dinideclare niya dito sa kanyang awit na kailanman ang Diyos hindi siya nagkukulang. No, kailanman ang Diyos ay dinadala niya tayo sa mainam na pastulan. No, at doon sa mainam na pastulan na 'yon, doon natin mararanasan yung comfort, no, yung ating kapanatagan, yung ating kapayapaan, yung kaaliwan ng ating puso sa kabila ng ating mga nararanasan. Kaya sabi niya nga dito, no, ang tungkod niya at pamalo ang gabay natin at sanggalang. No, ibig sabihin, yung presensya ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, yun yung ating yun yung ating pinaka matibay na muog na sandigan natin bilang tayo ay nakadepende sa maaaring gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, makikita natin na itong si Haring David, makikita natin yung kanyang puso na nakasentro lamang sa kalooban ng Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Kung ano yung direksyon ng Diyos na ipinapakita sa kanya, yun yung kanyang nilalakaran. At kapag ganun ang ating sitwasyon, kapag ganun yung ating ginagawa, na hinahanap natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay, makakatiyak tayo na tayo ay magtatagumpay. At mararanasan natin ang kapanatagan, ang buhay na mayroong pag-asa, ang buhay na mayroong patutunguhan. Alam naman natin ito si Haring David, di naman siya perfecto. No, meron din siyang nagawang pagkukulang, meron din siyang nagawang mga kasalanan. Pero nakita natin kay Haring David na siya ay nagpakumbaba sa Diyos. Inamin niya sa Diyos yung kanyang pagkakamali matapos niyang ma-realize yung kanyang mga nagawang pagkakamali. No? Makita natin na yung Nilaglag po ulit, Pastor Dan. Naglalag yung connection. hello. Okay na po. Nainto po doon sa nakita natin. Ayun, okay. Okay na. Hello. Po, klaro na po. Ayun, klaro na. Okay, so, yan, nakita natin na talagang itong si Haring David, no? Wala siyang sinayang na panahon, no, sa kanyang buhay na talagang ipinaubaya niya lahat sa Diyos yung kanyang mga mga responsibilities niya bilang isang hari. Kaya yung kanyang success bilang hari ng Israel, ng Juda, ay ipinahayag niya dito sa awit 23, no? Mababasa natin yan sa awit 23 verses 1 to 6, no? Na dito malinaw, no, at kompleto niyang i-declare kung
sino ang Diyos sa kanyang buhay. Tayo ba mga kapatid? Ano ba ang pagkakakilala natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran? Yung bang pagkakakilala natin sa Diyos ay just only a theory, or yung pagkakakilala natin sa Diyos ay talagang bawat araw ay na-experience natin, no, yung paggalaw at pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi kapag na-experience mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin o sa buhay mo, makikita natin na makakagawa rin tayo ng awit na katulad ni Haring David na nagdi-declare kung sino ang Diyos sa ating buhay. Diba? Kasi kapag kilala mo ng lubusan ng Diyos, no, may di-declare mo at may papahayag mo at may papakilala mo sa iba kung yung Diyos buhay. At yun naman yung purpose ng Diyos eh. Kaya siya gumagawa ng mga miracles, mga kamanghamanghang bagay sa buhay natin para ihayag din natin ito sa iba. Diba? Kasi kapag nahayag ang kapangyarihan ng Diyos, marami ang mga taong nakakasumpong sa kanyang presensya. Maraming tao ang nakakakilala sa Diyos, no? At sa pamamagitan nito ay marami ang mga buhay na nababago, maraming buhay ang nakakaranas ng katapatan at kabutihan ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, I hope na nakilala natin talaga ng lubusan ng ating Diyos. At kapag kilala natin ang lubusan ng ating Diyos, Naglag po, Pastor. Yan, hello Pastor doon. Yan, antayin natin si Pastor doon, ha. Sa kanyang maging okay lang. hello. Okay na po, Pastor. 9-2 po doon sa ano po. Yung makilala natin po. Sana ito. Yung makilala natin po. Hello. O, kilala natin po Ha? yung kilala Hello, natin, hello. gano'n. Yon. Sige. Hello. Ayun, Okay na, klaro malinaw po. na? Apo, klaro po. Okay, so yan. So, kapag kilala talaga natin ang lubusan ng Panginoon sa ating mga buhay, hindi talaga tayo mabibigo, no, sa kanya, dahil alam natin na ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ay buhay. Siya ay gumagawa ng mga kamangha-mangha at patuloy lamang tayong umasa sa kanya, no, at kapag nasa kanya yung buhay natin, no, ang kapayapaan, ang kapanatagan ng ating buhay ay patuloy natin itong mararanasan. So, purihin ang Panginoon sa gabing ito at I hope na panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Yun, maraming salamat, Pastor doon sa message ng Panginoon para sa araw na ito. Dako na po tayo para sa ating sharing time. Gaya nga nung nasabi ni Pastor doon kanina na kailangan
ma kilala talaga natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Ako personally, kilala ko ang Panginoong Hesus as my personal Savior. My personal Savior, yung bang palagi kong iniisip na o lagi kong itinatatak sa aking puso at isipan na siya'y aking kasama sa lahat ng aking gagawin, aking mga activities, aking mga ginagawa in everyday life. And napatunayan ko yan nung last nito lang din, siguro kaninang maga. Kaninang maga, actually madaling araw yun eh. Nakaranas ako ng fear kasi para sa kalaman ng lahat at hindi naman ako naiyang i-share yung fear ko. Kumbaga, takot kasi ako sa ipis na kapatid sa pananampalataya, no? Kaya kaninang maga naka-experience ako ng takot dahil sa ang nangyari kasi ganito. Doon kasi sa amin dito sa aming bahay, yung share namin dito sa may malapit sa kwarto, merong CR, no? Kaya lang may tao kaninang mga madaling araw nung time na nagising ako. Siguro mga around 12 o'clock PM or mga 1 gano'n. Tapos, anong nangyari? Napilitan akong pumunta sa baba, and doon kasi sa baba sa baba ng bahay namin merong CR din. Dalawa yung CR namin, isa sa taas na malapit sa kwarto namin, yung isa sa baba doon sa yung pinaka main na CR namin, gano'n. So doon ako nag-CR. Nagkataon na yung CR na yun, nadapuan ako ng ipis doon sa labas ng pintuan. Sabi ko, naku patay, paano ako makakalabas nito? Takot pa naman ako sa ganito. Ako lang mag-isa, sabi ko. So, anong nangyari? Then, ginawa ko na yung kailangan kong gawin sa CR, nag-CR ako. Then, after nun, niisip ko paano makalabas. Talagang nagdasal ako, talaga sabi ko, Lord, tanggalin mo yung takot sa akin, tanggalin mo yung, alisin mo yung, tutulungan mo kung maalis yung takot na bumabagabag sa aking puso at isipan. Sabi ko ganun. Ang nangyari, nagkaroon talaga ako ng lakas ng loob at nagkataon na yung ipis wala na dun sa nilalagyan nung pinagdapuan sa akin. Talagang nandun siya sa may pintuan. Paglabas, talagang matatapakan mo siya or madadapuan ka ng paa mo. So, hindi ko rin, syempre, as a blind, hindi ko rin siya nakikita. Maaari siyang lumipad, di ba? So, medyo talagang natakot ako doon. Then, sabi ko, nung nakarating na ako sa taas sa amin, sa kwarto, tutulog na ulit. Hindi na nakatulog. So, sabi ko, sa wakas, thanks God, hindi mo ko pinabayaan. So, yun yung isang example na dapat pala, meron kasing times tayo, di ba, na minsan nakakaligtaan natin na meron tayong kasamang Diyos, meron tayong kasamang Panginoong Hesus na hindi man natin
nahahawakan, hindi man natin nakikita, pero nandyan lang yan palagi sa atin. Nakabantay, nanonood, nakikinig, tinitingnan, nagmamasdan yung ginagawa mo, and gumagawa siya ng way na hindi mo nakikita, na hindi mo napapansin para sa iyong kabutihan. So, maraming salamat talaga kanina at sobrang talagang laking pasalamat ko nakalabas ako doon sa CR dahil kung hindi, baka magdamag ako nandun. So, yun. Yun yung isang example ko na related sa ating topic na kasama natin yung Lord. Hindi man natin siya nakikita, nahawakan, pero God is always there for us. Kumikita siya na hindi mo man nakikita, pero kumikita siya in a way na yun para sa iyo, ganon. So yun, sa mga nais mag-share, meron po bang nais magbahagi ng kanilang experience, natutunan related sa topic? Ako po. Go. Yun, pasok. Ayun. Ako naman gusto ko i-share kung ano ko, mag-ano ko. Mas nakilala talaga si Lord sa buhay ko. Kaya kung gaano ko napatunayan na kahit kasama ko na. Share ko lang. During my OJT, ayun, so nag-OJT ako. So, kailangan kong mag-handle, mag-practice teaching, no? So, nandun na ako sa field, nandun ako ng tuturuan ko. And then, dun ko nalaman na, tuturuan ko pala is, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi iba-ibang grade. 7-7, hindi lang isang grade yung tuturuan ko, multi-grade siya. From grade 1 to grade 6, yun yung hahandulan ko. So, sa bawat grade, iba-iba pa sila. For example, sa grade 2, ilan sila sa grade, hanggang, siguro ang grade 1 doon ay isa. And then yung grade 1 doon ay multiple disability pa. So, nalaman ko yon sa operating teacher ko. Sabi ko sa sarili ko, Lord, ano ba, kakayanin ko to? Mag-give up na ba ako? Or to give up my OJT para lang hindi ako makapagturo sa katao. Kinakabahan ako kasi yung hindi naman para sa kaalaman ng lahat, hindi madaling mag-handle ng multi-disability. Ang ng student ko na yon, 6 years old siya, may palo siya, tapos totally blind siya. Basta ano siya, may tantrums talaga siya na nagwawala siya, nananakit siya, kahit yung operation namin sinasaktan siya. So what more, yun, nakakakita po yun na, pero what more pa kaya na ako na blind. So, paano ko ano yung sarili ko, paano ako self-defense, kasi nga, syempre hindi ko nakikita. Ang galing-galing na. Ang ano ng student ko ngayon, kasi kahit blind siya, talagang pagka niya, talagang eksakto kung saan tatama yung kamay niya. So, yun nga, nagtuturo na ako. Nag-participate siya. Kaya talagang sa halaga ng pagtuturo ko, talagang nagtatantrum siya. Pati yung mga kaklase niya, nasaktan niya. So, kailangan kong, hindi ko lang kailangan i-protect yung sarili ko. I need to protect also ibang students ko noong time na yon. So, sabi ko, Lord, pipiliin, fail na lang ako dito sa OJT ko. Kasi pag nag-fail ako, hindi ako makakagraduate. Or, kailangan kong i-continue ito. So,
si Otli saksi dyan sa kasi kung nagtuturo ako ng time na yun, nasa siya nasa line siya. So, na-witness niya kung ano yung mga nangyayari doon sa room. Unang time na yun, siguro binigyan ako ng sign ni Lord. From, hindi ko na matandaan kung ilang months. Basta 3 months ako doon sa UVT na something like that. May isang araw na si Lord sa akin na i-continue mo. Sabi nga, this is the time para ma-improve mo at sa iba na kaya mo ganito, ganyan. So, merong talagang nagtulak sa akin sa ma-survive ko yun. So far, natapos ko, tapos, sabi ng teacher, nakakabilib ka kasi, ikaw lang yung nagturo nila na, kasi lahat ng mga dumadaan na nag-OJT doon, practice teaching doon sa klase na yon, hindi pumapasa kasi nga, nagko-complain na agad sila na hindi magaling magturo. So, sabi nga, you are the first one. Sabi nga, ikaw lang na pumasa sa akin, na walang naging complaints yung mga students mo. Sabi ng teacher sa akin, natutuwa ako na pati yung ko na multi-grade natuto dahil sa'yo. So, yun, yung narinig ko yun sa kanya, sobrang nakaka-bless. Sabi ko, ito pala yung sinasabi ni Lord sa akin na kahit saan ako magpunta doon siya or kahit anong gawin ko nandun siya, kasama ko siya. Yung presence niya, nung nalaman ko yung sinayan ni Ma'am sa akin, paniwala. Kasi alam ko mismo sa sarili ko na may weaknesses din ako. And I know in myself na hindi pa yun yung best na naibigay ko para sa. Pero so far, nung nakita ko na yung evaluation grades, pati yung professors ko sa college, nagulat sila. Bakit, may nagtanong nga doon na kaklase ko, bakit po siya Ma'am flat 1? So pag flat 1 ka kasi, ibig sabihin perfect yung grades mo. So sabi ng professor, syempre magaling siya, okay yung pinakita niya kasi yung grades niya. Kasi yung mga klase ko, nagdududa sila kung bakit nakuha ko. Hindi naman kasi nila alam kung ano yung pinagdaanan ko doon sa OJT na yun, So, yun yung gusto kong i-share para lang just inspire all of you, and also, yun nga, para malaman kung gaano talaga kumikilos si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. So, yan, salamat. At sana, magsilbing, inspirasyon talaga at makatulong ang na-share ko ngayon. Kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, nagdududa sa kakayahan ko. Pero si Lord, pinakita niya na, nag-guide sa akin na, don't doubt yourself, nandito. Yun, na-improve ko talaga sa kanila na kaya ko. So, yun lang guys, salamat. Ayun, maraming salamat sa great sharing ni Sel. Another thing, meron ka po bang mag-share ng kanilang reflections or mga experience related sa topic natin para sa po, magandang gabi. Magandang gabi, Van. Yan, si Van. Okay, magandang gabi po. Narinig po ba ako kahit umuulan dito? Ayun. Okay, malinaw. Okay. Actually, first time ko po dito sa online na sumali po dito sa devotion. Tsaka, isi-share ko lang po yung mga na-experience ko sa buhay ko na hindi ko pa lubusang kilala si God sa buhay ko hanggang lubusan ko na siyang kilala sa buhay ko ngayon. Yung dati kasi sa sitwasyon ko na wala kasing dito kasi sa amin
nabibilang lang yung mga taong may kapansanan, gaya ng kapansanan ko sa mata, gaya ng may kapansanan sa mata. So, ang lahat ng tao is, ang lahat ng tao kasi, pag ikaw yung may kapansanan, lalong-lalo na dito sa amin is, sa akin sila nakasentro kasi yun nga parang bago sa kanila, parang naiiba sa kanila, parang hindi ka nabibilang sa mundo nila. Yun, tapos sa sarili ko maraming discrimination na nagaganap. Tapos sabi ko, ano kayang gagawin ko? Paano ko malalabanan to? Kasi nung una kasi hindi ako nagsisimba, porque nga magdasal hindi ko nagawa kasi yung nangyari sa buhay ko na kasi ako lang yung naiiba sa magkapatid, sa tatlong magkakapatid, ako lang talaga yung naiiba. Sabi ko sa kanila, kung may Diyos pa, bakit yung ibang tao kompleto tapos ako hindi. Tapos yun, marami silang mga kinukumpara ko lagi yung sarili ko sa ibang tao. Tapos mula nung dumating ako sa Resources for the Blind is sa Maynila is nung una kasi akala ko ako lang yung may kapansanan kasi wala akong maraming nakilala. Tapos marami pang mga taong ayaw sa akin. Porque nga, dati nga yung pag-aaral ko, yung papasok ako sa school, ayaw nga akong papasukin ng teacher namin kasi hindi daw nila ako tanggap, kasi hindi daw ako makakasabay sa mga taong normal yun. So, kadalasan naman sigurong mga may kapansanan sa mata, yun yung mga nararanasan nila. Tapos, nasabi ko sa sarili ko, noong 2013 or 2014 ata yun, nung nakarating ako sa Maynila kasi kinontak ako ng RBI Davao na may training daw sa Maynila. Tapos yun, nakasali ako doon. Tapos may isang tao na nagpakilala ng lubusan na sa akin ng Panginoon. Kasi dati parang sa akin, para sa akin, baliwala lang na may Diyos ba? Kung may Diyos, walang ganito, walang ganyan, walang ganito. Sabi ko sa sarili ko. Tapos may isang tao sa akin na nag-advise sa akin at saka ipakilala talaga sa akin ng lubusan ang Panginoon na wag mabahala or wag sumuko sa mga hamon ng buhay na ibibigay kasi alam ko at sinabi niya sa akin, alam natin na ang Panginoon talaga ay nandyan para tulungan at samahan ka sa bawat problema o sa hamon ng buhay na darating sa iyo. Yun, hanggang yung nag-grade 12 kasi ako, yung teacher ko, ayun na talaga akong tanggapin. Tapos, nagdasal ako kasi sabi sa akin ng isang tao na, Van, manalangin ka sa Panginoon, kilalanin mo siyang lubos, makikita mo ang kanyang presensya na ibibigay or sasamahan ka niya sa bawat hamon ng buhay. Tapos nagdasal ako kasi tinanggihan ako ng school. Sabi ko, Lord, saan ako pupunta, Lord? Gusto ko makapag-aral para matulungan yung mga magulang ko. Tsaka gusto ko matulungan yung mga taong may mga kapansanan na mas nangangailangan pa ng tulong. Sabi ko sa sarili ko, Lord, kung makakapag-aral ako, bigyan mo ko ng sign. Hanggang sa nakadaan kami ng mama ko sa school sa school na may course doon na para sa akin. Tapos nagpunta ako doon sa school na yon. Tapos sa awa ng Diyos, sa awa ng Panginoon, tanggap ako ng buong paaralan, ng buong staff doon. So sabi ko, Lord, how great you are, how powerful you are na nandito ka pala sa buhay ko, na sana, yung sinabi ko sa kanya, sana mapatawad mo ko na
na nung una binaliwala lang kita, hindi kita masyadong hindi kita pinansin dahil akala ko ikaw ang bunga, akala ko ikaw ang dahilan ng pagiging ganito ko, ganun. Tapos hanggang sa yung kasi kung nung mas nakilala ko pa ang Diyos, is marami nang yung hindi na ako takot na lumaban, hindi na ako takot na lumaban sa hamon ng buhay ko kasi nandito na siya kasama ko sa araw, sa umaga, sa bawat minuto at bawat oras na bahagi ng buhay ko, nandiyan yung Panginoon. Kaya yun lang yung hindi mawala na yung lahat sa buhay ko, mawala na yung mga bagay, wag lang ang Panginoon kasi siya yung bibigay sa akin ng sigla, ng inspiration, pati na yung mga magulang ko kasi alam ko na hindi nila ako iiwan. Yun lang po at maraming salamat. Ayun, maraming salamat sa napakagandang binahagi ng kanyang kung paano umilos ang Lord sa kanyang buhay. Si Van. No? Yun, so next, meron po bang nice mag-share ng kanilang reflections or experience related sa ating topic? Ayan, ako po sa magandang gabi po. Ate Sino Amy, yun? mahina Hello, ka. Ate Amy? Ate Amy, mahina ka. Lapit ka pa, Ate Amy. Ayun, go ahead, Ate Amy. Mahina ba? Ate Opo, Amy, mahina po. Yan. Go ahead po, Ate Amy. Go na, Ate Amy. Ayun, hello po, Ate. Ready ka na po? Habang inaayos yung ni Ate Amy yung kanyang audio, meron pa po bang another ayun, Ate Amy. yun. Try nyo nga po ulit magsalita, Ate Amy. Hindi pa. Ayun, sa mga may gusto pa mag-share habang naayos ni Ate Amy kanyang audio, meron pa po bang another mag-share?
Yan, so wala na. Transmitting. Ayan, Going items okay na on po ba? Ayan, ayan, malinaw na po. Hello. Ayun. Ayan, Okay na? malinaw na po. Ayan. Ayan, ako mag-share ako, no? Napakaganda nung message ngayong araw. Thank you kay Pastor Dondon. Isang magandang paalala muli sa bawat isa. Kaya nga po sa kanyang sinabi, alam niyo po kasi si David, napakaganda ng mga sinasabi ni David sa mga awit kasi doon niya ipinapahayag kung gaano niya kakilala ang Panginoon. At sa akin po, through sa lahat ng mga experience ko, ay doon ko rin napatunayan na dapat mo pala talagang kilalanin ang Panginoon. Kasi pag kilala mo ang Panginoon, alam mo rin kung sinong ipapakilala mo sa bawat tao na gusto mong makakilala sa Panginoon. Kaya kung kilala natin, for example, kahit sa isang tao, kung kilala mo ang isang tao, madali mo siyang maipapakilala sa ibang tao kung kilala mo siya. Ganon din ang Panginoon. Kung kilala natin ang Panginoon, madali nating maibabahagi yung mga nagawa niya sa buhay natin na ibig sabihin, kilala natin ang Panginoon. Madali natin siyang maipapakilala sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Facebook. Kanya. Fortet. Dahil alam natin kung sino siya. Yun po, maraming salamat. Maraming salamat sa napakagandang sharing ni Ate Amy. And last, meron po ba na mag-share ng kanilang reflection or natutunan sa topic para sa araw na to? Okay, so dahil sa wala na, dako na po tayo para sa ating closing song na pangungunahan ko by siguro dito sa live, no? Yung kakantahin ko ay Still. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. All is power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar,
I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Maraming salamat sa magandang awit mula sa akin, no? At dako na po tayo para sa ating prayer request. Sino yung may mga prayer request na naisidulog sa Panginoon, maisama ni Pastor Dondon sa ating closing prayer. So kagaya ng nakagawian, no, palagi natin pinananalangin ang ating bansa na kasalukuyan ay humarap sa isipin. Sana patuloy na umusad yung ating pag-recover sa ating mga na-experience sa panahon na to, no? Sana patuloy nating ipanalangin ang ating Presidente Duterte, ang ating Pangulo sa ating bansa na gabayan siya sa kanyang mga desisyon, gabayan sila sa anumang mga gawain na para sa ating bayan. Nabigyan sila ng wisdom para maproteksyonan tayo sa anumang mga krisis na ganito gaya ng COVID-19. And ganun din ang ating mga frontliners, palagi natin pinananalangin na sana ay patuloy silang lumaban, maging malakas para lumaban sa sakit na ating hindi nakikita, ano? Upang tayo ay gamutin, no? Upang tayo gamutin sa ating mga nararamdaman sa ng krisis nito, na virus nito. Sana panalangin natin na patuloy na ingatan tayo ni Lord sa nasabing virus, no? Sana hindi kahit isa sa atin walang isa sa atin na magkasakit sa nitong virus ng COVID-19 pandemic. And dagdag ko na yung mga patuloy na dumaranas ng kahirapan, kakulangan ng income sa kanilang pamumuhay, para sa kanilang mga pamumuhay, lalo na yung mga tatay, mga father natin na nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Sana patuloy na bigay ni Lord yung i-provide ni Lord yung ating mga pangangailangan. Naniniwala naman tayo na gagawin ni Lord ang lahat, o gumagalaw, kumikilos ang Lord sa ating buhay o sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Kumikilos ang ating Panginoon upang tayo ay maligtas, no? Maligtas sa ating kinaharap na krisis ngayon. Yun, lalong-lalo na yung mga massage therapists na patuloy nananalangin na sana ay mabigyan ng katugunan ng kahilingan ng lahat, na bigyan ng another income kung hindi man makapagtrabaho sa ngayon,
ayos lang, importante, mabigay lang yung kanilang mga pangailangan at magkaroon ng another o alternatibong solusyon para magkaroon ng income ah, para sa kanilang pamumuhay o para sa aming mga pamumuhay. No? Sa mga may nais pa pong idagdag sa aking mga nasabing prayer request, no? Pwede po magsalita, pwede po mag-open ng kanilang mic. Ito po yung meron pong another prayer request. Hello, magandang gabi ulit. Naririnig na po ba Okay, ako? great. Rinig, malinaw. Okay. May idadagdag po ako sa prayer request ngayong gabing ito is yung para po sa ating mga OFW na mga hindi pa nakakauwi sa bansang Pinas na sana ay wag silang mawala ng sana isali natin sila sa ating panalangin na wag silang mawala ng pag-asa na lumaban kasi may kakilala kasi kami dito na nagpakamatay siya tapos kasi nagkasakit siya ng COVID tapos siguro nawalan siya ng pag-asa na lumaban kasi siya lang yung mag-isa doon, nandito yung mga pamilya niya. Kaya sana ay idagdag natin sa ating mga panalangin na sana wag nang maulit ang ganong sitwasyon na umabot na sa puntong putulin nila ang kanilang buhay dahil nawalan sila ng pag-asa. Yun lang po at maraming salamat. Ayun, meron pa po bang nais idagdag para sa ating closing prayer para sa araw na to? Okay, dahil sa wala na pong nag-on ng kanilang mic, ay nako na po tayo, Pastor Don. Pangunahan po kami para sa ating closing prayer para sa araw na ito. Okay, so tayo ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Magtiwala natin sa Kanya lahat, yung ating mga kahilingan. At lagi nating i-claim na ang Diyos ay lagi siyang tumutugon sa ating mga panawagan sa Kanya. Let's pray. Dakilang Diyos sa mga naming banal, tunay po Lord, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka makapangyarihan, kung ka kadakila, kung nagmamahal at nagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat Lord sapagkat tunay po na kayo ang Diyos na higit po naming maasahan. Kayo po ang Diyos na higit naming mapagtitiwalaan dahil kayo po ang Diyos na buhay at kumikilos at gumagawa ng mga kamangha-mangha. Kaya Lord, salamat po sapagkat sa inyo po may assurance po kami na kami kapag kami tumawag, Panginoon, ay lagi kayong may tugon sa amin. Kaya Lord, salamat sa mga pribilehiyo na meron kami, Panginoon, bilang ikaw ay aming Ama at kami po ay inyong mga anak. Patuloy po namin itinitiwala sa inyo, Panginoon, ililalapit, Lord, ang kalagayan po ng aming bansa na tunay, Panginoon, na nababatid mo kung ano na po yung sitwasyon namin ngayon. Lord, na ngayon ay patuloy kaming nakakaranas, Panginoon, ng kahirapan, dala po ng pandemic na ito, Lord, na aming halos ilang buwan na po namin itong nararanasan, Panginoon. Kaya Lord, alam namin, naniniwala kami na tanging kayo po ang mayroong kakayahan para po malunasan itong aming pong nararanasan ito. Lord, tulungan mo rin ang aming bansa na makarecover po kami sa pagbagsak ng aming ekonomiya
Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na tanging kayo ang may kakayahan para muling umangat kami, Lord, at manumbalik sa dati ang amin pong kalagayan, Lord, sa antas ng pamumuhay na mayroon po kami, Panginoon. Lord, na kung saan ay matiwasay ang buhay namin, masagana, Lord, dahil sa inyong pagpapala na patuloy pong ibinubuhos sa amin. Kaya Lord, patuloy din po dinadalangin namin ang aming mga namumuno sa aming gobyerno, ang aming mga mahal na Pangulo. Lord, tulungan niyo po siya sa kanyang mga pagpapasya, mga pagpaplano, Lord, upang labanan itong COVID-19 pandemic na kung saan ay talagang lubha pong nakakaapekto po sa amin, sa aming kabuhayan. Kaya Lord, sa iyo po kami talaga lubos na umaasa na kayo po ang tanging makapagpapabago ng aming sitwasyon, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Lord, sapagkat tunay po na may Diyos na aming malalapitan, may Diyos aming matatawagan, Lord, sa panahon na kami po ay nababagabag, sa panahon na kami nababalisa, sa panahon na kami nag-aalala, Panginoon, nandiyan kayo, Lord, always doing your part, Panginoon, para sa amin, Lord, na kami, Panginoon, ay makasurvive. Salamat, Lord, dahil nandiyan po kayo lagi, Panginoon, always doing a miracle, Lord, para sa amin. Lord, binibigyan mo kami, Panginoon, ng hope, Lord, at assurance, Lord, na mayroong magandang mangyayari sa amin dahil kami po ay lubos na nagtitiwala sa isang Diyos na buhay na kung saan, Panginoon, ay nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Kaya Lord, tulungan niyo po, Panginoon, ang mga kababayan namin na kung saan lubhang naghihirap, Lord, dahil sa sitwasyon po namin. Ang mga walang trabaho, Panginoon, Lord, na kung saan nakadepende lamang, O God, sa inyong pagpapala. Lord, patuloy mong katagpuin at bigyan ng masaganang buhay. Lord, ang mga kapatid namin na mga nawalan ng trabaho sa massage, Lord, ang mga kapwa ko blind, Panginoon, na they are hoping, Lord, na sila po ay makasurvive, Panginoon, dahil sa kahirapang ito na kung saan wala po silang ibang pagkukunan. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, ang mga blind masseurs, Panginoon, na kung saan, Lord, nakadepende po, Panginoon, sa inyo pong tulong, sa inyong kahabagan, O God. Dalangin din namin, Panginoon, nawa po ay magkaroon ng alternative income ang mga wala pong trabaho ngayon, na yung mga no work, no pay na mga kababayan po namin, Lord. Samahan niyo po lagi, Panginoon, at i-provide ang lahat ng pangangailangan sa araw-araw. Ganun din, Lord, dalangin namin ang mga ama na kung saan, Panginoon, sila po, Lord, yung provider sa mga tahanan. Lord, tulungan mo na magkaroon ng kasapatan ng kanilang mga income, Lord, para sa pangangailangan ng bawat pamilya. Lord, dalangin din namin, Panginoon, ang isang pagkakataon na kung saan ay nangyayari na nadidepress, Panginoon, ng mga tao, hindi na nila alam kung ano po ang kanilang gagawin, Lord, sa sitwasyon po namin. Kaya, Panginoon, dalangin namin, i-comfort mo sila, Panginoon, at abutin ang kanilang mga pangangailangan. Dahil alam namin, Panginoon, na you are the source of everything. Lord, sa inyo nagmumula ang lahat ng bagay na aming kailangan. Lord, walang duda na ito'y pagkakaloob mo, Panginoon, at ang kalooban mo ang siya pong mangyari sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Lord, sa iyo po kami lubos na nagtitiwala at umaasa, Panginoon, ng isang mabuting bagay na maaari mong ipagkaloob sa amin. Thank you so much, Lord. Salamat po. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 Praise the Amen. Lord. Praise Jesus. Amen. Amen.
Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Yun, salamat sa mga ten. Salamat, Pastor Don. Magandang hapon po. Speech mode Thank you very much. Studio mode checkbox. Stop recording Very checkbox checked. much. Channel message for notice. Happy Father's Day. Channel message for notice. Happy God Father's Day. bless Yun, you. Father's Day.